Isang mainit na hapon, kaharap ang mesa na pinagpapatungan ng krayola at papel, tahimik na nalilibang ni Margaret ang sarili sa pagguhit. Mag-isa lang sa salas ang bata ng mga oras na yon. Kasalukuyang nagpapahinga sa kanya-kanyang silid sina Maria at Cynthia. Nagpaalam naman sa Jazz na aalis dahil may kikitain daw to sa labas ng airport, ngunit hindi naman ito nabanggit kung sino. Si Ate Jazz ang madalas niyang katulong sa pagguhit kapag busy ang mommy niya sa pagtatrabaho, kaya hindi niya maiwasang manibago at malungkot. Wala naman din siyang magagawa, kaya minabuti na lang niyang damputin ang krayola at kulayan ang ginuhit niyang bahay sa malinis na bond paper. Maya-maya, nakarinig siya ng yabag mula sa hagdan. Hinayaan niya lang yon at tinuloy ang pagdodrawing hanggang sa maramdaman niyang humintuto sa kanyang harapan. Tumingala siya rito. Bumulaga sa kanya ang mukha ng babaeng ni minsan ay hindi siya nagawang kausapin sa loob ng isang buwan. "Hello po," she said innocently to the lady. Tumaas ang isang kili ng babae. "Sino nagsabi sa'yo na po pwede kang tumambay dito sa salas?" Nakapamewang nasita ni Amara na siyang kinagulat ng bata. She dropped her crayon on the table. "Wala naman po. Kasi po dito rin kami naupo ni na Mommy at Mr. Gabriel last night, kaya akala ko po okay lang na magstay ako sa living room." "Anong sabi mo? Magkasama ang mommy mo at si Gabriel kagabi habang tulog ako?" Tumango ang bata. "Opo, naabutan ko po silang nag-uusap. Kinomfort po nila ako kasi nanaginip ako na masama kagabi. Bakit po?" Walang narinig na kasagutan si Margaret mula sa babae. Bagkos, nagsisimula ng dumilim ang aura nito, bagay na kinakatakot ng bata. Ibang klase talaga yung nanay mo, no? Hiwalay na nga sa asawa, pilit pa rin sinisiksik ang sarili sa lalaking hindi na kanya. Napakaharot. Galit nitong bigkas. Mahahalata sa boses ito ang labis na panggigigil. "Ano pong sinasabi niyo? Saka hindi po bad ang mommy ko?" Mula sa bewang, napahalukip-kip ang dalaga. "Talaga?" Anito sabay tawa ng pagak. Bahagyatong yumuko upang maabot ang level ni Margaret. Bakit ayaw niyang tantanan ng boyfriend ko, Aber? Baka nakakalimutan na magaling mong ina na kayong dalawa pawang mga basura lang na pakalat-kalat sa mansyon ng mga goles. Kung ako lang masusunod, matagal ko na kayong sinipang mag-ina sa kalsada kung saan kayo nababagay. Unti-unti nang napupuno ng luha ang mata ng bata hanggang sa tuluyan na tong bumagsak sa pisngi. "Akala ko po, magiging friend ko kayo kagaya ni na Tita Jazz at Ate Cynthia, pero hindi pala kasi ang bad-bad nyo," humihikbing sabi ng bata. Hindi yon naging maganda sa pandinig ni Amara. "Anong sinabi mo?" "Ang sabi ko po, bad po kayo, kaya hindi ka love ni Mr. Gabriel. Mas love niyang mami ko kasi mabait siya. Ikaw masama ka." "Masama pala ha?" Anito at bastang hinablot ni Amara ang papel na nasa mesa. "Wag po!" Sinubukan pigilan ng bata ang dalaga, pero mabilis nitong pinunit ang papel sa gitna. Nalaglag yon sa mesa katabi ang makukulay na krayola na kanina lang ginamit niya pang pagandahin ang ginuhit niyang bahay kasamang kanyang ina at si Gabriel. Maria's POV. Mapayapang nakatulog si Maria sa kanyang kama. Walang kamalay-malay na maagang nagising ang kanyang anak at lumabas na ng kwarto. Naalimpungatan siya. Paggamat nangibabaw ang antok, hindi na siya nakatulog dahil sa narinig niyang iyak ng bata mula sa labas. Napabalik ko siya ng bangon at lumabas ng kwarto. Nagmamadali niyang tinungo ang direksyon na pinagmumulan ng pag-iyak na iyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa salas at halos umakyat lahat ng dugo niya sa naabutan niyang eksena roon. Kaharap ni Amara ang naglulumpasay niyang anak na nasa coffee table ko sa nagkalat ang punit-punit na papel na tiyak niyang kagagawa ng dalaga. Hindi na siya nakapagpigil at sinugod si Amara. "Anong ginawa mo sa anak ko? Masyadong matabas ang dila niyang anak mo kaya tinuruan ko ng leksyon." Proud pang sabi nito na lalong nagpakulo ng dugo niya. "Mommy, pinunit niya yung drawing ko para sa inyo ni Mr. Gabriel?" Naluluhang sambong ng bata na niyakap ang ina. "Oh, little girl is trying to tell her mom how I ruined her crappy drawing." Pananuyapa ni Amara. "Magpasalamat ka't sumulpot agad tong nanay mo dahil baka higit pa dyan ang inabot mo. Alam ng nanay mo kung anong ginawa ko sa kanyang braso at hindi magiging maganda kung gagawin ko ang parehong bagay sa'yo." Hindi siya makapaniwala sa narinig niya ngayon.
Paano nito nasasabi ang masasakit na salita sa isang 6 na taong gulang na bata? Napakawalang puso. Kung kanina nagawa niyang sindakin ito sa pamamagitan ng pagpalansya sa balat niya, pero hindi na ngayon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging mahina ang isang tao. Kailangan niyang lumaban, hindi lang para sa sarili kundi para sa kanyang anak. Alam mo, sagad na ang pasensya ko sa iyo, Amara. Lahat ng kabaliwan mo na ultimo pang aalila mo sa akin at pagplansya mo sa balat ko pinalampas ko. Pero ngayon hindi ako papayag na pati bata idadami mo sa problema nating dalawa. Dadaan ka muna sa akin bago mo mahawakan ang dulo ng daliri ng anak ko. Matapang na wika niya. Kita niyang natatawang humakbang si Amara papalapit sa kanila habang pumapalakpak. Nice speech. I didn't expect to hear that from you. Saan nito? Well, I hate to say this, but you cannot be the only one to suffer. Damay ang anak mo dahil pare-pareho kayong mga salot sa relasyon namin ng boyfriend ko. She blinked in surprise. What about now? Tumawa ito ng mapakla. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa ninyo ni Gabriel kagabi? Thanks to your daughter for telling me how much you spent your time with my man while I was asleep. Ahas ka? Hindi na siya naggulat pa sa isiniwalat ng dalaga. Nasiyahan pa nga siya sa kanyang narinig dahil tila sampal sa mukha ni Amara ang malaman nitong nagkaroon sila ng quality time ni Gabriel kagabi nang hindi nito alam. Hindi ko inaahas si Gabriel para lang sa kaalaman mo. Binabawi ko lang kung anong akin. Taas noong sabi niya na may ngiting tagumpay. With that kind of tone and gesture, nakuha niya ang inis ni Amara. Matalim na tingin ang pinuko nito sa kanya bago'y tinaas ang kanang kamay, handang padampiin ang palad sa kanyang pisngi. Damn! Ang maitim na balak ng dalaga biglang naudlot nang matunogan nilang may bumuka sa pintuan ng mansyon. Napatingin silang mag-ina sa direksyon ng entrada habang si Amara dahan-dahang lumingon upang salubungin ang pagpasok ng 3 tao sa loob. Napuno ng tanong ang isip niya ng mga sandaling iyon. Bakit tila napaaga yata ang uwi ng mga ito? Isa pa sa pinagtataka niya kung bakit kasama nila si Jazz. Posible kaya na ang dahilan ng pag-alis ni Jazz kanina ay para makipagkita rito at sunduin ang dalawa? The world appeared in slow motion around her as she watched these 3 people enter the house, approaching them with a serious look on their faces. Gabriel? Pabalong nabigkas niya ang pangalan ng lalaking nasa unahan ni na Jazz at Jeffrey. Huminto ang 3 sa harap mismo nila ni Amara. Dito dahan-dahang binaba ni Amara ang kamay. Ang parehong kamay na muntik nang sumampal sa mukha niya ngayon lang. Wait, I don't understand. I thought you'd be gone for a couple of days. What brings you home so soon? Naguguluhang tanong ni Amara kay Gabriel. Walang mapaglagyan ng kanyang kaba ng mga oras na kaharap nila ang lalaki. Tunay na kakilakilabot ang pinapakita nitong ekspresyon na maihahalin tulad sa isang leon. Nababasa niya sa mata ni Gabriel ang pinaghalong galit at pagkadismaya at mukhang alam niya na kung saan nagmumula ang negatibong enerhiya na dumadaloy sa dugo nito. Nakatanggap ako ng tawag kay Jazz at kinuwento niya ang kalokohang ginawa mo kay Maria, kaya hindi ako nagdadalawang isip na ikansil ang plano ko at kumuha ng ticket pauwi ng Maynila. Tugon ni Gabriel na tila pinipigilan ng galit. Kalokohan? Patay mali siyang tanong ni Amara. I don't know what you're talking about. Kita niyang nilabas ni Gabriel ang telepono nito at may kinalikot doon. Maya-maya tinapat nito ang screen kina Amara at kasalukuyang nagpe-play ang isang video na kuha mismo sa loob ng mansyon. Maririnig sa video ang hinagpis niya habang nilalapatan ni na Jazz at Cynthia ng first aid ang kanyang balat. Jazz sent this video right after I received her call. This proves that Maria was really injured at that time and that Jazz wasn't lying about it, Gabriel mentioned. Natatawang bumuelo si Amara. Oh please, Gabriel. Huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga yan. Malay mo ba kung ginawa ni Marian sa sarili niya para lang iset up ako? Hindi mo ba naisip yon? Dito na sumingit sa usapan si Jazz upang ipagtanggol siya. Hoy bruhil ng lokaret. Huwag kang in denial dyan. Huling-huli kitang hawak ang plansya habang humihiyaw sa sakit itong si Maria. Kung hindi ako dumating marahil, tuluyan mo ng sinirang mukha ng kaibigan ko. Daig mo pang hayop. Wala kang kasing sama. Oh really? Then what do you call yourselves, huh?
Inaakusahan mong isang tao nang di nagpapakita ng matibay na ebidensya. Buwelta nito pabalik. You're right. Bigla-bigla, sumang-ayon si Gabriel na kinabigla ng lahat. Wala kaming patunay na ginawa mo yon, pero ikaw lang ang may motibo. What do you mean? Kabadong tanong ni Amara. Nalaman namin ni Jeffrey na yung empleyado ng hotel sa Palawan na pinasisanti ko dahil sa pag-trap niya kay Maria sa loob ng elevator, biglang naging empleyado sa airline company na pag-aari ng daddy mo sa Cebu kung saan kami nanggaling. Malamang nanatili ang lalaking yon sa kanyang pamilya sa Cebu at nagkataong natanggap siya sa kumpanya ng aking ama? Depensa ng babae. So anong kinalaman nito sa akin? Dahil nasa airport na kami ng mga oras na yon, napagdesisyonan namin ni Jeffrey na bisitahin to at magtapat. And that is what he shared with us. May ginalaw na kung ano si Gabriel sa kanyang cellphone, saka yun muling iniharap kay Amara. Isa na namang video ang nagpe-play at sa pagkakataong to, huling-huli si akto na nakikipag-abutan si Amara ng pera sa lalaki. Okay na ba ang 30,000 bilang down payment? Kailangan mo lang matsyempo ang mag-isa sa elevator ang maharot na babaeng kasama ni Gabriel sa kama ikulong. Malinaw na bili ni Amara sa lalaking kasama nito sa video. Paano kung mahuli ako? Tanong ng lalaki na nagpatayo naman ng balahibo niya. Amara laughed. Don't worry, I've got your back. Hindi ba't taga Cebu ang pamilya mo? Pwede kitang bigyan ng trabaho sa kumpanya ng daddy ko sa Cebu sakaling masisanti ka. Basta't gawin mo lang iniuutos ko at wag na wag mo akong ilalaglag. Gusto kong turuan ng leksyon ng babaeng yon nang sa susunod alam niya kung saan niya ilulugar ang sarili niya. Nang matapos, kita niyang binaba ni Gabriel ang cellphone at ibinalik sa bulsa. Samantala, nagmistulang parang yelo si Amara sa pwesto nito matapos tumabas ang revelasyon tungkol sa pagkakakulong niya sa elevator noon. Sinasabi ko na nga ba? Tama ko. Nakahalukip-kip na saan niya dahilan para makuha niya ang atensyon ni Amara. Hindi lang ako nagsambong kay Gabriel dahil wala akong ebidensyang magdidiin sa'yo, pero sadyang minalas ka sa pagkakataong to dahil tadhana mismo ang gumawa ng paraan para lumabas ang totoo. Ikaw! Sigaw ng dalaga sa kanya. Ngumiti lang siya na mapang-asar bilang ganti. Muling nagsalita si Gabriel at sinuportahan ng pahayag niya. Sa lahat ng tao dito sa mansyon, ikaw lang ang may motibong saktan si Maria. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ikaw ang pinagbibintangan ko na pumlansya sa braso ng kasambahay ko. I can't believe you, Amara. How could you do such a terrible thing? Listen, Gabriel. Ginawa kong bagay na to para sa'yo. Ayokong may ibang babae na umaligid sa'yo lalo pat nalaman ko na siya pala. Di na hinintay pa ni Gabriel na matapos ang sinasabi ni Amara. Breathless with anger, walang pag-alinlangan nitong hinawakan ang pisngi ng babae. At baliwala ang pagdaing ni Amara na yung mas namayani sa sistema ni Gabriel ang matinding panggigigil na halos bigain nito ang magkabilang pisngi ni Amara. Whatever your explanations are, you still cannot justify what you did. Wala kang karapatang sakta ng babaeng mahal ko na iintindihan mo. Umugong ang makabasag pinggang sigaw ni Gabriel sa buong kabahayan bago nito bitawan si Amara. Gulat ang makikita sa mukha ng bawat isa, partikular sina Jeffrey at Chaz na nakatayo sa likuran ng lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang malakas na kabog ng kanyang puso nang sa wakas ipagsigaw ni Gabriel sa lahat kung gaano siya kamahal nito. Ito na, dumating na ang sandaling pinakihintay niya, ang maging tapat si Gabriel sa sarili at ipaglaban ang nararamdaman nito para sa kanya. Mahal mo pa rin siya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa'yo? Tanong ni Amara habang tumutulo ang mga luha. What about me then? Minahal mo ba ako kahit katiting man lang? O baka naman si Maria pa rin ang nasa isip mo habang magkasama tayo? Hindi kumibo ang lalaki at sa galit ni Amara na itulak nitong bahagya si Gabriel sa balikat. Ano? Magsalita ka. Dagdag pa nito. Loving you was a mistake, Amara. Ngayong nakita ko na ang totoong kulay mo, wala nang rason para ipagpatuloy pa natin ang pagkakamaling ito. Mariing tinuro ni Gabriel ang pintuan. Get out of my house. Malamig nitong utos sa dalaga. No. Hindi mo ako po pwedeng paalisin. Baka nakakalimutan mo. Your father made me... Wala akong pakialam. Kahit si dad pa ang nagpapasok sa'yo dito, I own this house.
I have the authority to kick someone who causes a lot of trouble to my household members. And I want you out, Amara. Tapos na tayo. Bulalas ni Gabriel. Di lumaon may pumasok na 2 security guard at pwersahang dinampot si Amara. Ano ba? Bitawan niyo ako? Pagpupamiglas ng babae, subalit hindi sapat ang lakas nito para makawala sa 2 gwardya. Bitbitin niyo yan palabas ng subdivision? Mahigpit na bini ni Gabriel na sinunod naman ng 2 guard. No, you can't do this to me, Gabriel. Pahabol pa nito na halos kalad ka rin na ng mga gwardya mailabas lang ng mansyon. Hinintay niya na tuluyang maisara ng gwardya ang pinto bago siya nakaramdam ng ginhawa. Wala nang bigat sa kanyang dibdib na araw-araw niyang pasan-pasan. Opisyal nang sinira ni Gabriel ang kandado ng rehas na humahad lang sa kanilang pagsasama. Nakamit din nila ang kalayaan sa huli. Maria! Bigla-bigla, sinugod siya ni Gabriel ng isang mahigpit na yakap kasabay ng pagpatak ng luha sa mapupula nitong pisngi. Salamat at pinaglaban mo ko. Aniya habang nakasandal ang kanyang mukha sa balikat ng lalaki. Deadma lang sila sa presensya ni Jazz at Jeffrey na kanina pa nakatayo sa harap nila at kapwa questionable sa kung ano bang namamagitan sa kanila ni Gabriel. Sa malapad na mesa ng dining room, inimbita ni Maria ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na sina Jazz, Jeffrey at si Cynthia na katatapos lang magpahinga. Isa-isa niyang hinainan ng kape ang tatlo bago siya nakaupo sa bakanting dining chair katabi sa Jeffrey. Sa totoo lang kinakabahan siya. Hanggang ngayon kasi nananatiling nakaukit sa mukha ni na Jeffrey at Jazz ang pagkalito tungkol sa nasaksihan nilang eksena kanina. Nakatawag sa kanya ng pansin ang paghigop ni Jazz sa iniinom nitong kape. Binaba ng kasambahay ang tasa saka siya tinawag nito. Mars, umamin ka nga sa amin? Kailan pa naging kayo ni Sir? Kung di pa nagtatalak si Sir Gabriel kanina sa harap ni Amara, hindi pa natin malalamang may namamagitan na pala sa inyo. Nagulat si Cynthia sa narinig nito kay Jazz. Seryoso te? May something special between them? Tumango si Jazz bilang pagtugon habang siya na may tahimik lang katabi si Jeffrey na walang kibo. Nagulat nga kami ni Jeffrey. Bukod sa sinabi ni Sir kay Amara kung ganito kamahal si Maria, nagyakapan pa sila pagkaalis ng bruhang Lucarit. Ibig niyang umiling dahil kung makapagkwento si Jazz tungkol sa kanya, tila wala siya sa harap ng mga ito. Subalit mas inunahan siya ng kaba, gayong pinagsususpetsa na siya ng kaibigan. Aminadong hindi niya napaghandaan ito, pero wala na siyang magagawa. Kailangan niya nang aminin sa kanila kung sino siya sa buhay ni Gabriel. Hiling niya matanggap pa siya ng mga ito, oras na malaman nila kung anong klase siyang babae noon. Napayuko siya, huminga ng malalim upang itaboy ang nararamdamang nerbiyos. Di lumaon, nag-angat siya ng tingin at matapang na nagsalita. Huwag sana kayo magugulat sa sasabihin ko, panimula niya. Ang totoo niyan, hindi ako basta katulong lang sa buhay ni Gabriel. Ako ang dati niyang asawa. Kita niyang natutop ng 2 ang kanilang bibig dahil sa gulat. Dumapit ang tingin niya kay Jeffrey. Nakatitig lamang sa kanya ang binata at parang binuhusan ng malamig na tubig sa natuklasang revelasyon. Pasensya na kayo kung di ko agad nasabi sa inyong totoo. Natatakot ako na kapag nalaman nyo kung anong klaseng babae ako noon, magbagong pakikitungo nyo sa akin at basta nyo akong talikuran. Saka lang niya napansin, tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Di niya inaasahang aabutan siya ni Jeffrey ng malinis na panyo. Kinuha niya yon at nagpasalamat. Isa ka ring bruha, no? Ano ka ba naman? Ganun ba ang tingin mo sa amin ni Cynthia? Tanggap ka namin kahit ano pa ang nakaraan mo. Wala na yun sa amin. Ang importante, yung ikaw ngayon. Pabalang nasagot ni Jazz. Bagay na hindi niya inaasahan na maririnig mula sa kaibigan. Sumang-ayon din si Cynthia. Tama si Ate Jazz. Wala namang problema sa amin kung aminin mong ex-husband mo si Sir. No secrets untold sa magkakaibigan, no? At saka, mas pipiliin pa namin intindihin ka kaysa husgahan ka. Kaya huwag ka nga nego dyan. What friends are for, right? Maraming salamat sa inyo. Tunay nga kayo mga kaibigan ko. Sabay na lumapit ang 2 sa kanya at ikinulong siya sa bisig ng mga ito. Matapos noon muling bumalik sa kanilang mga upuan ang 2. Kapansin-pansin naman ang pagiging tahimik ni Jeffrey kanina pa.
Magmula kasi nang umuwi ito, di nila narinig na magsalita ang lalaki. Hinawakan niya ang isang balikat ng lalaki. Bakit ang tahimik niyo? Okay ka lang? O sisa niya rito. Saka lamang natauhan si Jeffrey. Yeah, I'm good. Hindi lang ako makapaniwala sa mga nalaman ko ngayong araw. Sa halos 2 taon kong pagtatrabaho kay Gabriel, wala itong nabanggit sa akin tungkol sa'yo. Kailanman hindi sumagi sa isip ko na ikaw ang babaeng pinakasalan niya noon. She smiled bitterly as she replied. Hindi nga nakapagtataka kung bakit nga pinili ni Gabriel na itago ang pagkakakilanlan ko. Sa laki ba naman ang kasalanan ko sa kanya, kahit sinong lalaki, hindi ko gustuhin ipagmalaki ang isang babaeng katulad ko. Bakit nga pala kayo naghiwalay ni Sir? Ani Jazz sa kanya. Oo nga, segunda naman ni Cynthia. Spill the tea na, Ate Maria. I want to know. Hey, total, nagkakalinisan na rito. Wala nang saysay kung itatago niyang totoong nangyayari noon. She folded her hands together. May nagawa akong malaking pagkakamali na naging dahilan para kamuhian ako ni Gabriel. Isang gabi, umalis ako ng bahay. Pumunta ako sa isang bar na hindi nito alam. May nakilala akong lalaki. Dinala ako sa hotel at may nangyari sa aming dalawa. Eventually, nalaman niyo ni Gabriel at nagdesisyon na itong hiwalayin ako. A few months later, he sent the annulment papers. Mabigat man sa loob ko, nagdesisyon akong pirmahan yon bilang pagtanggap sa consequence na nagawa kong kasalanan sa kanya. Katahimikan ang bumalot sa bawat sulok ng silid nang ibahagi niya ang pinakamasakit na laban na naranasan niya. Hindi naman alam na ganun pala ang nangyari sa'yo. Nakakalungkot lang, ganun pala ang kinahantungan ng pagsasama niyo ni Sir. Pasensya na itanong ko pang tungkol doon, ani Jazz nang may pagsisisi. Ngumiti lamang siya ng mabait. Ayos lang, Jazz. Karapatan ninyong malaman dahil mga kaibigan ko kayo. Ngayon naiintindihan na rin namin kung bakit pinili mo tong isekreto sa amin ang mga nangyari noon. Sana maging maayos na ang gusot sa pagitan ninyong dalawa. Alam mo naman na boto ko sa inyo ni Sir Gabriel eh. Dinaan na lang niya sa pagtawa ang sinabi ni Jazz. Hayaan mo, nararamdaman ko malapit nang mangyari yun. Nagkatinginan sina Jazz at Cynthia na parehong bakas ang ngiti sa kanilang mga labi. Nakadama siya ng kaluwalhatian, kaluwagan dahil naging maganda ang kahihinat na naging pag-uusap nila. Tinatanggap siya ng mga ito sa kabila ng kanyang pagkakamali sa nakaraan. Masasabi niyang di siya nagkamali ng mga naging kaibigan, bagkus nagpapasalamat pa siya at dumating sila sa buhay niya upang iparamdam sa kanya ang halaga niya bilang babae. Di nagtagal ang ngiti at luhang namayani sa kanilang sistema nang agawin ni Jeffrey ang kanilang atensyon dahil sa bigla na lang nitong pag-alis sa pintuan. San ka pupunta, Kuya Jeffrey? Tanong ni Cynthia sa lalaki. Magpapahangin lang sa labas. Maiwan ko na kayo. Matabang nitong sagot at tuluyan nang naglakad papalayo mula sa dining room.